Mahigit triple ng official travel budget ng 8-man delegation ng PNP sa Interpol General Assembly sa Russia. Ang halos 7 milyong pisong contingency fund na nasilip sa bag ng asawa ni dating PNP Controller Eliseo de la Paz. Kaya naman paimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang insidente ng pagkakaharang sa mag-asawa. Saksi si Chino Gaston. Nang magtungo sa Russia ang 8-man delegation ng PNP para sa Interpol General Assembly, 2.3 milyon pesos lang ay tinakdang travel budget para sa kanila ng National Police Commission. Pero nakapagtataka, triple pa niya ang pinabaon sa kanila bilang contingency fund. Halagang nasilip sa Moscow International Airport nang sila'y papalis na ng Russia noong October 11. Natagpuan ng mahigit 105,000 euros o katumbas ng 6.9 milyon pesos na natagpuan sa bag ng asawa ni dating Police Director Eliseo de la Paz. Sobra-sobra ito sa itinakdang limit kaya dapat idineclare ng mag-asawa. Paliwanag ni de la Paz na siyang tumatayong disbursement officer ng delegasyon sa Moscow, di nila intensyong itago ang pera. Everything is above board. Everything that has been done. Unfortunately, ang naging lapse lang namin is we're not able to declare it coming in and going out. So we don't know about it. Dala rin daw nila ang contingency fund na sila'y pumasok ng Russia. We told them ako na ito nga, yung iba pera ng PNP, yung dala namin, plus meron din kami personal money. And sa akin, may nagpadala rin sa akin na pambili ng isang pinabibiling relo. Ang kailangan lang kasi, we have to prove na yung perang dala namin is not coming out from Russia. Aminado ang PNP na maaring nagkamali si de la Paz nang hindi nito ideklara ang dalang pera. It must have been a lapse on his part, but we will ask him once he reports back here why he failed. Dahil dito, nagpadala na ng dokumento ang PNP sa Russia bilang katibayan na galing sa Pilipinas ang perang bitbit ni de la Paz. We are assuring them that the money actually came from the Philippines. No? And if in fact we have the documents here. Ipinagtanggol din ng PNP ang pagsama sa Russia ng mga asawa ni de la Paz, PNP Chief Jesus Verzosa, Police Director Jaime Caringal at isa pang opisyal. Aniya, nanggaling daw sa sariling bulsa ng mga asawa ng mga general ang pinamasahe nila patungong Russia. Hanggang sa mga sandaling ito, nasa Moscow pa rin ang mag-asawang de la Paz at Caringal at kasulukuyang naka-check-in sa isang hotel. Andito lang kami sa hotel. Siguro, after matapos yung matranslate mamaya, doon pa lang kami magkikita ulit noong taga-customs. Bukod sa pangangalap ng ebidensya, tinatrabaho naman ng Philippine Embassy sa Moscow ang extension ng visa ng 4. Ang ombudsman, balak naman paimbestigahan ang insidente. Chino Gaston ang inyong saksi. Binanata ng grupong bayan ang tila nakagawian na raw ng pagwawaldas ang pera ng taong bayan para sa mga foreign travel ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At batay sa record ng Commission on Audit, mahigit 8 milyong piso pinagasta sa mga biyahe na hindi pa na ipapaliwanag kung saan ginastos. Saksi si Michael Fahatin. Dahil sa insidente sa Russia na kinasangkutan ng mag-asawang de la Paz na numbalik sa alaalang isa pang katulad na insidente. Taong 2004 nang isiniwalat ni Nooy, Commanding Officer ng 402nd Brigade, Colonel Ricardo Morales, na inaresto noong Disyembre 2003 ang anak ni dating AFP Comptroller Major General Carlos Garcia sa San Francisco Airport dahil sa hindi nito pagdeklara sa dala niyang $100,000. Ang expose na ito ang nagpagulong sa halos 2 taong kontrobersya sa tagong yaman ni Garcia na nagtapos sa kanyang dismissal sa serbisyo. Batay sa ulat ng Commission on Audit mula 2003 hanggang 2007, mahigit 24 na milyong piso na ang ginastos para sa travel expenses ng PNP. Sa halagang iyan, mahigit 8 milyong pisong pinanggastos sa mga biyahe ang hindi pa naililiquidate o naipapaliwanag kung saan ginastos. At ang kapansin-pansin sa report, ang gumastos daw na nasabing pera ay mga tauhan ng PNP na kundi man nag-awol sa serbisyo, sinibak o di kaya retirado, ay patay na o walang record sa PNP. Ayon sa grupong bayan, tila nakagawian na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagawaldas ng pera ng taong bayan sa mga foreign travel na hindi naman natutuos ng maayos. Ang nabubuong ideya o impresyon sa ating mga kababayan ay parang mukhang may mga anomalya at kalokohan at junket na ginaganap dyan sa Russia. Ang nabubuong impresyon sa isip ng ating mga kababayan, ang sarap naman ang buhay ng mga kapulisan na may daladalang limpak-limpak na salapi. Paano naman yung mga kababayan natin dito na naghihirap? Sinabi na ng PNP na personal na gastos ng mga general ang mga gastusin ng mga asawang kasama ng ilang general sa Moscow. Pero para sa grupong bayan,
hindi sapat ang paliwanag na yan. Hindi mo na maintindihan ano ba ang official function, ano ba ang personal na lakad, at bakit napaghahalo ang dalawa. Yung pangamba ng whitewash, yan po ay dapat i-address again sa bagong PNP chief na hindi dapat magkaroon ng pagtatakip sa investigasyon na ito at sa lalong madaling panahon, ilinaw ng PNP ano ba talaga ang inyong opisyal na paliwanag sa nangyaring pagkakahuli ng limpak-limpak na salapi. Michael Vade ng inyong saksi. At sa ibang balita, pinapawalang bisa ng dating abogado ng pamilya Haltman sa Korte Suprema ang commutation ng sentensya sa pinalayang convicted murderer na si Claudio Tihanki Jr. Pero ayon kay Justice Secretary Raul Gonzales, malabo na raw na maibalik pa sa kulungan si Tihanki. Saksi si Carlo Lorenzo. Kung ang dating abogado ng pamilya Haltman ang tatanungin, huwag daw munang lubos-lubusin ng pinalayang convicted murderer na si Claudio Tihanki Jr. ang kanyang pagdiriwang. Ayon kay Atty. Ernesto Francisco, posible raw kasing balik kulungan si Tihanki kung kakatigan ng Korte Suprema ang inihain niyang petisyon na magpapawalang bisa sa rekomendasyon ng Board of Pardons and Paroles na i-commute o babaan ang sentensya ng pinalayang convicted murderer. Kahit daw kasi nabayaran na ni Tihanki ng halos 7 milyong pisong danyos ang pamilya Haltman, hindi naman daw nito nabayaran ang danyos para sa dalawa pang biktima. Mahigit 2 milyong piso raw ang dapat bayaran ni Tihanki sa pamilya ng napatay niyang si Roland Chapman. At mahigit 4 na milyong piso at mahigit 50,000 dolyar naman ang danyos para kay Husileno na nakaligtas sa pamamaril. On that basis, sinasabi ko dito na the public respondents gravely abused their discretion in granting executive clemency to Claudio Tihanki and commuting his sentence. Pero ayon kay Justice Secretary Raul Gonzales, malabong ipag-utos ng Korte Suprema na bawiin ng Pangulo ang ibinigay niyang clemency. Kung kulang daw ang dapat bayaran, hindi raw ibig sabihin na kailangang ibalik sa bilibid si Tihanki. Assuming that they have not been paid, then I suppose they can ask the artist in Makati to issue a writ of execution against the property of Tihanki to satisfy the judgment. Kasi civil liability na lang yan. Kung totoong di raw kumpleto ang pagbayad danyos, bakit tila hindi naman ito inaasikaso ng mga Chapman at Leno? Hindi naman daw pwedeng maghabol dito si Francisco dahil hindi na siya ang abogado ng mga biktima. Why is he dictating on the president? Let him run for president first in 2010. Hindi ko maatim na yung batas natin at konstitusyon ay hindi sinusunod ng matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kapatid ni Claudio Jr. na si Ambassador Manuel Tihanki, ngunit tumanggi siyang magpa-interview. Ako si Carlo Lorenzo, inyong saksi. Binugkay ng National Council for Commuter Protection sa LTFRB na magpatupad muna ng provisional fare reduction ng 50 centimos hanggang Disyembre. Ay sa grupo, yan ay habang dinidig pa ang kanyang petisyon para sa 1.50 ang bawas pasahe. Wala naman nakikitang problema rito ang transport group na FEDUDAP. Pero sana raw ay tulungan sila ng gobyerno sakaling tumaas na naman ang presyo ng langis pagsapit ng Disyembre. Samantalang sinimula nang ipatupad ng LPG Marketers Association ang kanilang piso kada kilong rollback simula kaninang tanghali. Ibig sabihin, 11 piso ang bawas presyo sa kada 11 kilong tangke ng LPG. Ayon sa LPGMA, ang rollback ay bunso ng patuloy ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Pinalita ni Pangulo Arroyo na nagkaroon na ng unawaan tungkol sa pagbuo ng standby fund na pwedeng utangan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Yan ay bilang suporta sa posibleng epekto ng global economic crunch. Saksi si Lay Alves. Tuloy ang pangangalampag ng mga militanteng grupo sa palasyo para proteksyonan ang mga mamamayan laban sa krisis pang-ekonomiya. Kabilang sa kanilang ipinananawagan ang pagtatanggal ng value-added tax na anila'y pasakit sa bulsa ng masa. Aminado si Pangulong Arroyo, umani ng batikos ang kanyang mga isinagawang reforma sa pananalapi. These were not easy decisions, and I paid a steep political price in terms of popularity. Gayunman, ipinagmalaki niya ang review ng credit rating agency na Standard & Poor's na sa gitna ng bagyo sa ekonomiya, mahinahon pa rin ang lagay sa Pilipinas. Salamat daw sa VAT. Pero kung sasagad-sagad pa raw ang epekto sa bansa ng global financial meltdown, huwag daw mag-alala dahil kumikilos ang economic team ng palasyo. Nakipagpulong sa Amerika sina Finance Secretary Gary Teves at Budget Secretary Rolando Andaya sa mga Finance Minister ng mga bansa sa ASEAN, gayon din na China, Japan at South Korea, pati na sa mga taga-World Bank, International Monetary Fund at Asian Development Bank. Yan ay upang talakayin ang planong bailout para naman sa mga bansa sa Asia.
Hindi pa kasado ang kasunduan pero ibinalita kanina ni Pangulong Arroyo na nagkaroon na raw ng unawaan tungkol sa pagbuo ng isang standby fund na maaaring mautangan ng mga bansa sa Southeast Asia kabilang ang Pilipinas sakaling magipit ang mga bansa dahil sa global economic crunch. The facility can also be used to purchase what the bankers call toxic assets and recapitalize troubled financial institutions and private companies. Ang World Bank nagkumita raw ng paunang 10 bilyong dolyar. Pag-uusapan ito sa Asian-European meeting sa China sa susunod na linggo. Nanawagan din ng Pangulo sa Group of 7 o ang mga pinakamayayamang bansa sa mundo na isaalang-alang din ng ibang bansa sa kanilang mga desisyong pang-ekonomiya. I'm also calling on the G7 countries when we meet together with them in Beijing next week to consider the emerging economies in the bold actions and ordinary measures that they plan to undertake to ease the crisis in the global financial system.